Ito po si Zaldico, no? Ano po ba update dito? Na-establish siya ba talaga na nasa Portugal siya? Yes, ang latest information namin nasa Portugal siya. May sa isang gated community. Pupuntahan ko nga eh. Titingnan ko kung makakuha ko kung makausap dun eh. Ah, talaga? At Kailan niyo balak puntahan? pagpayagan na ako ng Pangulo, sabi niya kasi, ano eh, exhaust all means para makuha natin siya. Kasi walang ano, 'di ba, walang treaty. So ang Justice Department lang, DFA, magmi-meeting 'yan para pag-usapan kung anong paraan para makuha siya. Kailan yung target na date ninyo para pumunta sa Portugal at makausap si Zaldico? Wala pa, hihintayin ko muna yung further intelligence. Alam mo yung makausap yan, halos imposible kasi nagtatago siya behind the gated community eh. Pero kung makakagawa ko ng paraan, gagawin ko talaga. Kung pwede na nga, kukunin ko na eh. Pero wala tayong extradition treaty kaya hindi talaga makukuha. So ano siya, citizen na ng Portugal? Ang pag-alam namin, oo, may Portuguese passport na siya. mm So ano yung mga nakikita niyong paraan para mapauwi ito? Well, may paraan na sinabi si Senator Ping Lacson eh. Ini-explore namin ngayon yun. I think it has something to do with the United Nations Convention on Crime. Parang ganyan yun eh. So, titignan namin yung sinabi ni Senator Ping. Pag-aaralan namin. Pero provision doon na miski walang tratado, basically yun yung mekanismo para pabalikin when it comes to Tama po. corruption. Tama po. Oo. Oo. So, sa pagkakaalam ninyo, sino kasama ni Zaldico ron? Buong pamilya? Buong pamilya po. Ando doon. And then, Pati, paano yung assets? pati kapatid yata eh. Alam namin over 5 billion was transferred through crypto. Lumabas dito sa Pilipinas. Marami rin siyang account na maaga pa lang sa Middle East. Alam ko, by private plane, dinala sa Middle East. At doon nagdideposito. Tapos, hindi ko lang, ang alam ko wala sa Switzerland. Parang Middle East, tsaka crypto. Tinransfer ang pera niya. So, base sa information po ninyo, magkano yung total assets, including cash, ang nailabas niya? Ang nailabas over 12 billion pesos. 12 billion pesos. 12 billion pesos. So, assets, magkakahalo na yan? Or puro Magkakahalo na lahat yung mga paintings, yung mga jewelry, gold, maraming gold bars eh. So marami sila na-transfer over the last few months. Last few months? Kailan po nagsimula? Right after Well, nung right paputokan ng after- Pangulo yung SONA? Hindi, nung ano pa lang. Even before? Nung tinanggal siya bilang appropriations chair. Parang he saw the writing on the wall eh. Criminal talaga eh. Gumawa talaga ng paraan. Yung alam niyang wala pang charges. Talagang gumawa na siya ng paraan. So, pinaghandaan niya. Meron siyang escape route. Opo, may escape route. Di ba lahat ng kriminal na magaling, ganyan talaga may escape route sila. So, gumawa talaga siya ng sariling paraan. Okay. So, yung paano yung ano, kasi matalino rin. 5 billion pesos in crypto yung na-transfer niya. Ayun ang information namin. Okay. So, parang yung mga assets na na-freeze dito sa Pilipinas, so, hindi pala yun ang entirety, no? Kumbaga, portion lang yun. Pero malaki rin eh. Kasi ang alam namin, may 2 bahay sa Forbes, meron siyang malaking asset sa Baguio, yung mga kotse niya, halos 20 na yata nakuha namin eh. Masakyan niya. Yung mga helicopters, babatakin na, papunta rito, yung mga aeroplano niya. So, madami rin ng assets may iwan dito. Plus the cash on hand ng mga kumpanya niya nandito. So, kung can you give us an idea so far, based sa information na available sa inyo, magkano yung total na nanakaw nitong si Zaldico? I would put it at $1 billion. $1 billion. Zaldico pa lang ito. Zaldico pa lang yan. Would you consider him as the biggest fish or not necessarily? I think meron siyang mga kasabay na kasing laki. But he would be, in the pecking order, I think he would be number 2. Number 2? E di magkano pa yun sa number 1, Secretary? Baka mas malaki sigurado, di ba? Kasi paano ka makakagawa ng bahay sa Forbes ng 5 stories ang basement? Di ba? Na hindi pang kotse kasi elevator lang pababa eh. Para sa pera talaga. Ito bang sige. It's so much money that they cannot deposit it in banks anymore. Hindi rin na napapalitan sa dollars kaagad. Dapat dahan-dahan yan eh. Diba? Kasi kung gawin nila kaagad yan, may affect ang
mahalata sa banking community. So it's so much money that they had to go through crypto, and it's so much money they thought the party would last forever. So gumawa na sila ng sarili nilang vault na ganun kalaki. Yung bang bahay na binabanggit niya sa Forbes Park, constructed na yun or plano pa lang? Ginagawa pa lang. Tumigil na. So hindi natuloy. Okay. Hindi na to. So sinabi niya sa pecking order baka number 2 siya, no? Yung Number nasa 2. taas, ano yun? Fellow Eh, congressman? kung sino yung boss niya, di ba? Kasama niya dun sa house. Si ano po ba yan, dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Well, no allegations yet, pero if the shoe fits, di ba?